ayan mga ka-crypto, sa video po na ito ay pag-uusapan po natin ang kasalukuyang kalagayan ng XRP matapos po nitong marating ang isang napakahalagang punto kasunod ng ilang session ng patag o sideways na trading. Kung susuriin natin ang 1-hour chart na iniharap po ng analyst dito, ayan, makikita natin na ang presyo ay unti-unting lumalagpak mula po sa price region ng 1.50 hanggang 1.53 dollar. Patungo po yan sa paligid ng 1.44 dollar. Habang ang pinakahuling candlestick ay umabot na sa banat ng 1.403 dollar. Ang malaking paggalaw na ito ay direktang naglalagay sa pansin ng nakaraang week na nasa 1.40 dollar. Ayon po sa mga napag-alamang detalye, ang gustong mangyari po ng analyst dito na si Crypto Insight UK sa kanyang pinapaborang senaryo ay ang pagdaan o pag-sweep muna na XRP sa nasabing mababang pwesto bago tuluyang sumunod ang mas malalim na pagbaba. Ang pinakamahalagang bahagi ng setup na ito ay mangyayari pagkatapos mismo ng sweep, kung saan ang momentum ay maaaring magsimulang humiwalay o magkaroon ng divergence mula sa mismong galaw ng presyo. Ngayon, ang para po sa akin, ang ganitong klaseng galaw sa market ay karaniwang nangyayari kapag ang mga trader ay naghihintay ng tamang timing bago gumawa ng malaking desisyon. Ang pagbaba ng presyo patungo sa mas mababang support ay hindi nangangahulugang katapusan ng trend, kundi isang paraan ng paglilinis ng mga over-leverage na position bago magsimula ang isang panibagong alon ng paggalaw o wave movement sa buong ecosystem ng digital assets ngayong taong ito. At ngayon ay paano naman po magiging oversold ang RSI at ano ang epekto nito sa presyo? Kung titignan po natin ang mga technical na indicator sa kasalukuyan, ang 1-hour Relative Strength Index o RSI ay kasalukuyang nakaupo sa paligid ng 34, habang ang moving average nito ay nananatili malapit po sa 43. Ang indicator na ito ay kapansin-pansing humina ng lubos mula sa mas mataas na antas na naitala noong mga nakarang araw ng pag-akyat ni XRP. Inaasahan po ni Crypto Insight UK ang isang kompletong pag-reset ng RSI patungo po sa oversold territory. Ang kanyang inihayag na landas o projected path ay nagpapakita na ang RSI ay maaaring bumaba patungo po sa low 20s bago pa man ito makapagsimula ng isang matatag na pagre-recover. Kasabay ng pagbaba na ito, ang presyo po ni XRP ay maaari ding magpatuloy sa paggawa ng mas mababang mga pwesto o lower lows. Ngayon, sa aking opinyon, ang ganitong sitwasyon ay lumilikha ng tinatawag na bullish divergence na madalas abangan ng mga bihasang investors. Mangyayari ito kapag ang presyo ay gumagawa ng mas mababang baba o low, habang ang RSI naman ay bumubuo ng mas mataas na baba o higher low. Ang ganitong sinyalis ay nagpapahiwatig na ang momentum sa ilalim ng patuloy po na kahinaan ng presyo ay unti-unti nang bumubuti at lumalakas, na siyang naghahanda sa market para sa isang posibleng pagbabalik. Yan, sa posible pong pagbabalik ng direksyon sa mga susunod na araw. Ngayon ay bakit ang 1.35 dollar ang pangunahing liquidity target ng mga trader? Ang pangalawang chart po na ibinahagi ng analyst dito ay nagsasabi naman o nagpapakita naman ng pag-sweep sa isang malinaw at tiyak na lokasyon sa loob ng network. Ang volume profile ay nagpapakita ng napakalaking aktibidad ng trading sa paligid po ng $1.35
kung saan ang $1.348 ay partikular na minarkahan bilang isang pangunahing antas o major level. Sa kasalukuyan, yan, si XRP po ay nakaposisyon sa itaas ng nasabing lugar. Habang ang $1.40 naman ang nagbibigay po ng pinakamalapit na punto ng liquidity or liquidity point. Ngayon, ang paggalaw po sa pamamagitan ng $1.40 patungo sa price region ng $1.35 ay magtutugma ng husto sa senaryong ipinapakita sa chart. Ang aksyon ng presyo ay maaring sumubok sa naturang liquidity habang ang RSI ay nagsisimula ng bumuo ng mas mataas na baba o higher low na binigyang diin sa post. Bukod dito, minarkahan din sa parehong chart ang 1.528 yan, na presyo bilang isang pangunahing resistance o major resistance. Matapos po ang pag-akyat ni XRP ng mahigit sa 50%, ito po ay bumaba yan, patungo sa antas na ito at paulit-ulit na sinubukan o i-retest sa panahon ng consolidation. At ayan, para po sa akin, ang pagsubok sa mga ganitong antas ng support ay karaniwang bahagi po ng proseso ng pagtatayo ng matibay na pundasyon o foundation. Kapag ang presyo ay matagumpay na nakakolekta ng sapat na liquidity sa mababang price region, mas nagiging madali para dito na basagin ang mga itaas na resistance sa sandaling bumalik po ang sigla o lakas ng mga buyers sa market. Ngayon ay paano naman natin babasahin ang pagbaba ng open interest sa Binance Futures? Bilang karagdagang gabay, ang 15-minute Binance Futures chart ay nagdaragdag naman ng mahalagang konteksto sa kasalukuyang takbo ng trading. Sa XRP ay humina patungo sa $1.43 habang ang pinagsama-samang open interest, ayan, o aggregated open interest ay nakikitang bumababa na rin ng sabay. Ang open interest ng coin ay bumaba po sa tinatayang 769 million, habang ang dollar open interest naman ay nanatili malapit po sa $1.105 billion. Gayunpaman, ang pondo o funding rate ay nananatiling positibo sa antas na 0.0049. Ang pagbaba po ng open interest kasabay ng paggalaw ng presyo ay nagsasabi na ang mga position sa market ay unti-unting umaalis o kinakalas habang si XRP ay patuloy na bumababa. Ang projected path ni Crypto Insight UK ay nagpapakita ng pagre-recover mula sa mas mababang rehiyon ng liquidity patungo po sa target na $1.53. Ang paggalaw pabalik po sa itaas ng $1.43 ang magbibigay ng pinakaunang sinyales na ang panukalang pagre-recover ay unti-unti nang nabubuo, habang ang tuluyang pagbasag sa 1.528 yan, $1.528 ang magiging mas malaking kumpirmasyon na magbubukas ng daan patungo sa mas mataas na mga antas o levels. At ayan mga ka-crypto, sa kabuuan, naniniwala ako na ang maingat na pag-obserba sa mga ganitong datos ay napakahalaga para sa sino mang nais umunawa sa takbo ng market ngayong taon. Ang kombinasyon po ng RSI resets, liquidity sweeps, at paggalaw ng open interest ay nagbibigay po sa atin ng mas malinaw na larawan kung paano po gumagalaw ang malaking kapital sa loob ng decentralized finance nang walang halong haka-haka lamang. At ayun mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito.
Marami pong salamat sa inyong panonood. At kung nagustuhan po ninyo ang panonood sa video na ito, maaari na rin po ninyong isunod na panoorin ang recommended na video natin dito.